Ayan, okay. 21. Na-over. Ayan, ayan ang ginawa yan ni Dennis, ayan kay Chari. Kaya nga ikaw, Jess, mag-iingat ka dyan. Biglang cambio. Biglang cambio siya, mag-iingat kayo. Okay, ito naman, kainan na naman to. Dali, sayang, wala kayo dito. Sabihin mo yung... May sinasabi si Oscar. Jess, yung in-email mo sa akin, ha? Padala mo na lang asparagus, wag na yung email na papel lang, fresh na asparagus. Hindi, para yung mangga ni Oscar, papadalang ka daw yan. At saka yung patatas na pinadala ko. Sweet potato ka mo. Sweet potato. Ayan, kainan na naman. Nakita yung pagkain. Hoy, rin na kayo. Emma. Rin na kayo. Ito, iyan natin, i-upload ko ito kay Dali, kay Jess. Ayan, ito. Magsalita na kayo kung ano gusto sabihin kay Jess, saka kay Dali. Ayan, iingit na kayo, wow. Ayan, Hello. Mag-ingat ka mo, mag-ingat si Jess. Jess, mag-ingat ka, kung hindi mangyayari sa Rio. Yan ang nangyayari kay Chari, Okay. So, pangungunahan tayo. Yung nga pala, wala kayong ganyan dyan, naman ni Dali dito, yan, si Ariel, Okay, sino? Sige, ipag-pray. Tagaayos ng pagkain, Ipag-pray tayo ni Ate Perla sa anniversary ngayon, celebration ni Chari. Para may pag-pray naman din kami. Okay, ipag-pray tayo. Sige. Ayun, okay. Okay. Jess, tsaka si Dali pare. Jess! Gusto ka na? Islam lang ako magsalita. Halika, eto, nakakagulo na naman kami dito. Sa kainan na naman, Punta mo rito, para mag-happy tayo. Only in the Philippines. All in the Philippines, ha? Balak mo, wag mo itutuloy. Balak ko, tutuloy, sabi ni Danny. Hindi, wala pa hindi. Ang dalawang maestro. Hindi na palapas na rin yun. Hindi na practice yung gano'n sa mga ibang lugar siguro na-practice pa rin. Katulad ng mga Chinese, hindi ba? yung Chinese sa Chinese na. Kanya yung Chinese ay pumipili yung mga magulang nila ng mapapangasawa. Hanggang ngayon, pero wala na sa ganong tradisyon. Pero ang mga gumagawa lang yata yung mga matatanda, yung mga bata-bata ngayon, hindi na. Ngayon, nagpa-practice pa rin, pero iba ayaw na nila kung mawala na sila sa ganong. Separado lang sa Chinese. Pero siguro maganda tignan din natin yung spiritual analogy nitong lesson natin. Maganda yung question ni Kuya Danny kanina na nagpapakita ng spiritual analogy. Dito ang spiritual implication nito, alam natin na ang Bethlehem ibig sabihin yung house of bread. Pero very ironic ng mga panahon din, wala silang makain dun sa Bethlehem. Kanya yung mga tao nag-isa-isa na maalis doon. So at nung napalitaan uli nila na meron na uling pagkain doon sa Bethlehem, isa-isa ulit na nagbalik. Ang spiritual implication ng analogy noon, isa-isa ng church na wala talagang bread. Then Jesus Christ is the bread of life. Sabi nyo, kapag hindi malinaw yung bread of life ay nasa isang church, marami talaga yung maghahanap sila ng isang Bethlehem na kung saan naroon talaga yung tunay na pagkain ng buhay. Yun po ang spiritual implication noon.